special screening. Maraming salamat po sa GoMo. Okay po. Ready po natin yung camera. Magka-countdown po tayo in 3, 2, 1. Smile. Okay po. One more. Oh. Hi po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta niyo tonight. Alam po namin medyo mahirap pumunta dito, lalo na kung galing kayo ng South. Grabe yung traffic. But anyway, maraming salamat po. Sana po na-enjoy po ninyo yung pelikula. And maraming salamat to my GoMo family for making this happen. Yun, thank you again for attending this special screening. Sobrang rin kaming production finally nakita namin on the big screen kasi nga nasa Amazon Prime Video na. Gusto ko rin i-recognize yung mga production and staff nandito. Yung cinematographer namin si Ian Guevara nandito. Sina Vince, Camdep, our wardrobe rin, sina Casey, our intern si Cher is here. And yung stunt coordinator namin si Biggs. Bra. So yun, pinaghirapan namin yung buong film na to last year. Sobrang hirap again mag-green light ng mga gantong genre film. So very thankful kami sa Viva, of course sa cast for agreeing to do a film like this. And yung iba nga parang out of their comfort zone pero ang ganda ng mga performance niya. So thank you again for being part of this film and thank you for attending the screen. Salamat po. Alright. Will, you wanna say anything? Okay ka na. Congratulations. Na-enjoy mo ba gumawa ng horror film? Sobra po. Bakit? Hindi kasi ako talaga, favorite genre ko talaga is horror. So, parang aside from, manonood ako ng mga horror movies, matatakot ako sa horror movies, at least this time around, kasama na ako dun sa storya na yun. Tsaka ang fun lang niya kasi sobrang interesting nung process niya. Parang, aside naman from the usual, yung usual na process ng filmmaking, marami ding, for Nocturne, maraming prosthetics, tapos gusto ko rin yung pag sinasabi ni Direk na yung wala kaming kabatuhan ng eksena. Alam mo yung mga scenes kasi na gano'n, yun yung tinatakot namin yung sarili namin. Just to bring the scene alive. So, sobrang interesting talaga siya sa akin. And I really love the setting. Na, alam mo yun, it's a normal setting. Kunyari, Deleter was an office. Ito namang Nocturne, bahay. So parang gustong-gusto ko yung natatransform siya into something creepy or something na, alam mo yun, na medyo eerie. Or, mahilig lang talaga ako sa horror films. Although magkaiba naman, no? Yung Deleter and Nocturne, ano mas mahirap na gawin para sa'yo? Ito o yung Deleter? Honestly, I feel like yung Deleter kasi sobrang contained yung location namin. Bira lang kaming lumabas ng location. Usually yung scenes namin nandun lang sa office. So I guess mas madali yun. Pero ito kasing sa Nocturne na ang daming elements na kasama, may ulan. Tapos meron pang yung mga parang ang daming eksena sa labas. So syempre shooting is a bit different. Medyo hindi naman siya naging mahirap pero syempre merong times na yung nag-shoot kami tapos bumagyo pa. Saan nga yun, Derek, yung may tulay? Kung saan yung old house? Anong lugar nga yun? Basta yun, yung area na yun na yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. So, so nahirapan yung crowd doon kasi medyo maraming tao, nahirapan sila mag-control. Tapos nagroro pa kami, as in napunta pa kami sa Marinduque, bumalik, nag-ground trip kami, gano'n. So, mas maraming different conditions talaga. Kaya definitely, mas challenging tong Nocturno. Last na lang kasi magkasunod yung Deleter. Almost parang Deleter and ito. Siyempre natatay ka na ngayon as horror queen. How do you react? Parang hindi, I'm happy. I'm very honored. Pero parang 2 films pa lang naman kasi. So parang I feel like it's too early. I don't know. Pero kung gusto nyo tayo yung horror film, edi okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Paano? Oh! Sorry na to. Ako sa kalokohan ko. Siguro sa next project namin ni Direk Mick, magkakaroon na ako ng signature screen. Yun. Direct, baka naman baka masali ako dyan kasi meron na ako signature. Yung ginawa ko kanina yung big, yun, signature. Ganon. Ako siguro yung preparation ko
Nag-research ako about sa para mga traumatic na mukha. Yung 1,000 death stare ba tawag doon. And then humingi ako sa prod ng picture ni Bea na may las dito. Tapos tinitignan ko siya para like the whole week na tinitignan ko lagi. Tapos pinapractice ko yung mata ko na bumuka kahit chinito ako. So, ayan. Ayan lang. Ako naman po, actually, may mga references na binigay si Direk na movies na parang pwede naming pagkuhanan ng ideas for Nocturne. Especially me, kasi yun nga, gaya nga ng sabi mo dyan, from Deleter, tapos Nocturne ulit, and magkasunod lang siya ng taon. So, I think in a way, parang kinailangan ko din humanap ng way na maging magkaiba si Lyra at si Jamie. So, mas yun. As in talagang inalala ko lahat ng mga nuances ni Lyra. Tapos, inisip ko, okay, ito yung mga hindi ko pwedeng gawin this time around. So, mas yun for me. Yun lang, thank you. And then, Yeah, siguro to, ano rin to, parang give more context na dun sa prep nila. Ang hirap ng horror. I mean, na-imagine yun, no? I think si Wilbert, first horror ba or not? Parang coming from mga romance, comedy, drama, no? Sa horror kasi, minsan wala silang kabatuhan, no, na cast. Ang nasa harap ng mukha nila, lens, no? Camera lang, tsaka ilaw. And yet, yung mga expression na binibigay nila talagang todo yung contort ng mga muscles, nababasa yung mata nila, and ilang takes yun, no, na puro bright lights and camera setup. So, nai-imagine yun, no, yung performance na kailangan nila ibigay pag horror. So, very thankful ako na napaka-talented and dedicated ng cast. So, it makes it easier for us sa prod, especially yung mga ganitong movie na ang daming shots. So, parang napapagkasya namin in one day dahil mabilis yung mga actor, puro konting takes lang. So, thank you sa cast doon. thank you po. Congratulations, ang ganda ng